Halos mga bata ang maraming dagdag sa mga biktima ng mga paputok sa bansa. 2 bata nga ang pinutulan ng mga daliri, habang may isa na nanonood lang sa putukan na natamaan sa mukha at natanggalan ng kaliwang mata. May report si Mariz Umali. Halos mawala ng kanang kamay ang isang bata sa Lingayen, Pangasinan. Sumabog kasi ang pinulot niyang paputok. Pinutol ang 4 na daliri niya. Nagulat po ako, ma'am. Yung talagang parang halos umakyat ng dugo ko na halos matumba po ako. Kasi sa binalita po nila nangyari. Sa Region 1 Medical Center, 45 ang naitalang firecracker-related injuries. 16 ay sila mismo ang nagpaputok. 29 naman ang napadaan lang o kaya'y namulot ng paputok. Yung mga pasyente na pumupunta dito sa hospital, usually January 1, 2, and 3. So hopefully sana wala na talagang dumating. Sa buong Ilocos Region, 170 ang firecracker-related injuries. Karamihan sa mga biktima, edad 10 hanggang 14. Mga bata rin ang nabiktima naman ng boga sa Negros Oriental. Sa Tanay City, napaso ang 2 kamay ng isang lalaking edad 6. Imbis na pumutok, nagliyab ang hiniram niyang boga ng kanyang subukan. Nakadungog na kong magnay ni Siyok. Muna to, pagkakuan, misunod siya, gahilak. Agad siyang dinala sa urgent care clinic. Pili. Bukod sa kanya, may isa pang bata at isang binatilyo na biktima ng boga sa lungsod, habang may babaeng nasugatan ng paa ng tamaan naman ng kwitis. 69 ang firecracker-related cases sa Negros Island region. Sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center, pinutol din ang 4 na daliri ng lalaking 8 taong gulang na napuruhan ng napulot na paputok. May pumunta sa amin mga bata, pati yung anak ko. Nagsisigaw na rin yung anak ko raw po, naputukan. Naputukan ng yung anak mo, yung mga daliri nagtalsikan. Yun na po, nakita ko po yung kamay ng anak ko. Hindi ko po alam yung gagawin ko. May paso at sugat din siya sa dibdib at tiyan. Worst case scenario, kapag ito ay nag-infection, ay pwedeng itong mag-cause ng sepsis na yung infection ay kakalat sa buong katawan. Hindi na po mamumulot ng paputok. Sana wag sila mamulot ng paputok. Kasi masasabugan. Isang lalaki naman nanunood lang daw nang masabugan ng paputok, tinanggalan ng kaliwang mata. Biglang blanco na lang po yung mata ko. Tumama po sa mata ko noon. Sobrang lakas po. Pag ganda ko po sa nagdugo na po. Mapdi. Kapapanganak pa lang daw ng asawa niya at siya naman ang naospital. Sumuko po sila na na para pagbayaran nila to. Para tulungan lang din po ako pangpagamot lang po. Makonsensya naman po sila. Umabot na sa 85 ang mga naputukang dinala sa JRRMMC. Karamihan, mga passive victims o nadamay lang. We have 62 passive, tapos yung active po natin 23, and mostly po males po. And then ang more than 18 years old po, mataas po, nasa 53 po siya. No? Tapos ang mga less than 18 po natin nasa 33 po. 30% raw ang ibinaba ng mga kaso ng mga naputukan ngayong taon na nasa 85 as of 2 p.m. ngayong January 2 kumpara sa parehong panahon noong 2025. Pero pagdating sa severity o pagkagrabe ng mga pinsala, hindi naman daw masyadong nagbago ang mga naitalang kaso. Magkakaroon po ng impact sa quality of life nila, even po sa livelihood po nila. So sana po sa susunod pa po na bagong taon po, matuto na po tayo, wag po gumamit talaga ng paputok. Posible pang madagdagan ang bilang ng mga naputukan ayon mismo sa Department of Health. Sa lahat po ng mga naputukan na maaaring hindi nakikita na may sugat o wala man, pagpakonsulta pa rin sa mga ER dahil ayaw natin magkaroon ng tetano. Libre ho naman ang bakuna sa mga government hospital. Inilagak naman sa kolumbaryo ng Manila North Cemetery ang mga abo ni Cesar Russell Sarmiento, ang 12 taong gulang na nasawi sa sumabog na paputok noong December 28 sa Tondo. Idinaan muna ang kanyang urn sa kanilang bahay sa huling pagkakataon. Umakyat naman sa 78 ang stroke cases nitong holidays, 4 ang nasawi. Umabot naman sa 124 ang mga nadisgrasya sa daan dahil umano sa kalasingan. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News.